Isang magandang araw po sa inyo. Meron naman po tayong hihimay-himayin na video tungkol po sa born again. Ito po ay tungkol sa tunay na kahulugan ng born again. Sapagkat napakarami pong mga ngaral sa daigdig na ito ang nagtuturo, nagpapaliwanag tungkol sa word na born again. Mga kababayan, wala po akong natagpuan na mga ngaral na tumama po sa kanilang mga paliwanag sa born again na iyan. Kaya andito naman po tayo na naghahanap po tayo lahat sa mga videos nila tungkol sa kanilang mga ipinapaliwanag tungkol sa born again. At wala pa po akong nakita na tama ang paliwanag tungkol sa pagiging born again, mga kababayan. Ang turo ng MCGI, ito daw po ay aral, salita ng Diyos, aral daw po, na kapag tinanggap mo daw yung aral ay born again ka na daw. Sabi ko po, mali po yung ganung pagkaunawa, sapagkat ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga, sabi po ng John 3:6. Ngayon mga kababayan, ang ating pag-aaralan ay totoo nga ba ang paliwanag na ito ni Brother Eli Soriano ng MCGI? Mali po yan. Sapagkat ang ipanganak sa laman ay laman nga. Ang ginawa po na pagpapaliwanag ni Brother Eli Soriano ay ang pagkapanganak daw sa laman ay may nangyari ng pagkapanganak ang isang tao. Ngayon po, ang pagkapanganak daw uli sa salita ng Diyos ay yan daw ay pagkapanganak muli, which is, ang sabi ko naman, mali po yan. Hindi po pwedeng pagsamahin ang pagkapanganak sa laman at pagkapanganak sa espiritu, sapagkat nakasulat po sa Biblia, mga kababayan, na ang sinabi ni San Juan Bautista ay binabautismohan ko nga kayo ng bautismo sa tubig, subalit siya nakasunod ko ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo at apoy. Yan po ay nababasa sa Biblia, mga kababayan. Ngayon, ang pagkapanganak pala ay isang bautismo. Ngayon, dito sa lupa, mga kababayan, ay may magaganap na bautismo sa tubig. Yan po ang tinatawag natin dito ngayon na bautismo sa Espiritu Santo. Bakit ko po nasabi yon, mga kababayan? Nababasa po kasi sa Mateo 28:19 na bautismohan ninyo sila sa... Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Carlo. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At hello po kay Rona, Keith, Jerry, Eldridge, Sharon, and Safe Ride. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay din sa ating channel. At lalo-lalo na sa umaga-umaga kasama na natin ito sa ating daily devotion. So tuloy po natin yung ating talakayan po panungkol po sa Encounter God Life-Changing Moments. So dito sa usapang enkwentro sa ating Diyos, hindi pwedeng hindi makasama si Nicodemus, no? Nung na-encounter niya si Jesus Christ. That's one of the most important encounters in the Bible. So meron talagang life-changing moments every time na encounter natin ang ating Diyos. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun, nabasa po natin doon ang Espiritu Santo. Ngayon, kung magbabautismo ang isang bautisador, ay babautismohan spiritually. Mababautismohan niya ang kanyang binabautismohan spiritually, sa espiritu.
kapag ginanap niya itong pagbabautismo sa tubig sa Espiritu Santo. Yan po mga kababayan. Ngayon, ang ikalawang bautismo ay gaganapin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa madalit sabi, dalawa po sila. Ngayon, ang bautismo ni Juan Bautista na lubog sa tubig ay sinasabi po ng Biblia na yan ay maling bautismo. Tungo po yan sa kamatayan. Kapag ang isang tao ay binautismohan ka ng bautismong lubog sa tubig, ay magiging kalakip ka ni Kristo sa kanyang kamatayan. Nakasulat po iyan sa Roma 6:4. Ngayon mga kababayan, sa mga naunang video na in-upload ko, nandoon na po yung mga paliwanag ng mga talata na yan. Ngayon mga kaibigan, ang ating pag-aaralan naman ay ang video ng isang mangangaral na naman na born again din. Kanyang ipinapaliwanag kung paano daw maging born again. Ang paliwanag na naman po niya ay sa pamamagitan naman ng aral na turo ng ating Panginoon Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga pag-uugali, lahat ng iyong kinagawian sa mundong ito, sa dati mong buhay, ay kapag yan ay napalitan mo daw na born again ka na daw. Mali rin po yan mga kababayan. Sapagkat ang totoong kahulugan ng born again na iyan ay ganito po. Ayon po sa Biblia, yan po ang pinananampalatayanan namin dito sa Church of God Born Again Christians. Ang claim po natin diyan ay dito lamang po inihayag ng Diyos ang tamang bautismo na ito. Mga kababayan, kapag natanggap mo ang tamang bautismo sa Church of God Born Again Christians, ay may kapartner yan na bautismo sa ikalawang langit, na ang gaganap po nito ay ang mga banal na pinagkalooban ng paghatol at ang Panginoong Hesukristo. So napakarami po nila dyan na pinagkalooban ng paghatol. Yung paghatol po na binabanggit sa Biblia ay pagbabautismo. Kaya dito po, nakasulat po sa Mateo 10:28 na ang katakutan natin ay ang bautisador na makakapuksa ng katawan at espiritu sa impyerno. Yan po yan mga kababayan. Tandaan po natin mga kababayan, ang bautisador ay makakapuksa ng espiritu na nakatira sa ating mga puso. At kapag ang bautisador naman ay taglay niya yung tamang bautismo, ang napatay na espiritu sa loob ng puso ng tao ay binubuhay naman. Kaya nga po nakasulat sa Biblia na bakit binubuhay ang mga patay. Hindi po yun mga kaibigan. Hindi po yung sinasabi nila na ang kaluluwang ito ang bubuhayin muli. Hindi po yun. Ang binubuhay na mga patay ay yung mga napatay ng bautismo na lubog sa tubig. Ngayon, kapag binautismohan mo yun ng tamang bautismo, ay mabubuhay yung patay doon sa bautismo na lubog sa tubig. Ngayon, mga kababayan, pagka yan ay binuhay na yung espiritu na yon, magkakaroon siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nakasulat po yan sa John 1:12. Ngayon mga kababayan, kapag ang isang tao natanggap ang bautismo sa tubig,
yung tamang bautismo sa tubig na may kalakip na salita ng Diyos. Nandun po, may kalakip na salita ng Diyos yung bautismo na yan. Kapag yan ay natanggap ng isang tao, ipinanganak na siyang unang pagkapanganak spiritually. Sapagkat yung binautismohan ng lubog sa tubig naman ay napatay na. Hindi na po yan kapag umalis yung buhay sa kanyang kaluluwa, yung hininga ng kaluluwa niya ay umalis at namatay na yung kaluluwa na yon. Yung espiritu naman na yon na nabautismohan ng lubog sa tubig ay papanhik sa langit. Yun ay patay na. Hindi na yun makakatanggap ng ikalawang bautismo, hindi na iyon makakatanggap ng pagka-born again. Ganito po, yung side naman ng bautismong tama na sinasabi ko po sa inyo, kapag ito ay naibautismo sa isang tao, yung kanyang espiritu ay buhay. Kapag buhay ang espiritu na yan, nadala ng tao at nalagutan ng hininga yung tao na yan, yung kaluluwa niya ay maiiwan dito sa lupa, ililibing. O kaya ikikremate. Nandun po yung kaluluwa, hindi po yung espiritu. Ang espiritu po papanhig sa langit sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, doon po siya papalitan ng incorruptible body. Doon naman siya lalagyan uli ng katawan o tahanan, kung yun ang banggit ng Biblia, tahanan. Bibigyan yung espiritu na yun na buhay, lalagyan siya ng tahanan. Yun yung tinatawag na incorruptible body. Yun incorruptible body, kaibigan, babautismuhan naman yon sa Espiritu Santo. Pagkatapos po niyan ay dadalhin sa apoy, dadalisayin sa apoy upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat wala pong makakapasok sa kaharian ng Diyos na marumi, kundi dadaan siya sa pagdadalisay sa apoy. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan, ha? Tamang bautismo dito sa lupa, bautismo yan ng paglilinis sa pamamagitan ng tubig at salita. Then, kapag nalagutan na ng hininga yung tao na yan, yung kaluluwa maiiwan dito sa lupa. Yung espiritu papanhik sa langit. Kung sino ang nagbigay, doon siya pupunta. Maliwanag po na sa langit siya pupunta. Nasaan po ang ating Panginoong Hesukristo? Nandoon po siya sa kanyang kaharian sa ikalawang langit. Sa ikalawang langit ay haharap yung espiritu, lahat ng espiritu ng tao, lahat, masama man o mabuti. Pati espiritu po ng mga sanggol, haharap po doon. Walang exempted po dyan. Ngayon, malalaman po doon, dala-dala ng espiritu nung namatay na tao, yung espiritu na yon, dala-dala niya yung uri ng bautismong ibinautismo sa kanya. Makikita po yan sa mga tagahatol. Makikita po yan ng mga tagahatol. Yung mga binigyan po sa Apokalipsis, binigyan sila ng karapatang manghatol. Makikita sila po ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Pagkatapos po niyan, kung bakit nakasulat sa Biblia na babautismohan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Dalawa po yan. Espiritu Santo upang magiging makumpleto, yung isang buo, makumpleto. Yung dito sa lupa, yung kalahati nasa langit, makumpleto mo. Pagkatapos pag nakumpleto na yan, dadalid ka naman sa pagdadalisay sa apoy. Pagka nadalisay na sa apoy,
papanhik na ngayon sa kaharian ng Diyos. Yan po ang aking stand paliwanag tungkol sa ikalawang pagkapanganak. Sa English po ay born again. Yan po yan. Isa dito sa lupa, isa sa ikalawang langit. Lahat po ng bumabautismo, lahat po ng religion, mapa-born again man yan o kaya anumang sekta iyan, wala po akong nakita na tumama ang aral tungkol sa pagkapanganak muli. Wala po akong nakita na tumama doon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na malibang ang isang tao ay ipanganak muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yan mga kababayan ganyan po ang nilalaman ng mga talata na yan. Ngayon mga kaibigan, inuna ko na po yung aking explanation tungkol sa pagka-born again bago natin panoorin ang video upang sa ganon meron na po tayong paunang pagkaunawa tungkol sa bagay na pagka-born again. Tandaan po ninyo yan mga kababayan, ito po ay aking tinanggap na kahulugan, pagkaunawa sa pamamagitan ng aking pagbabasa ng Biblia. Hindi ko po iyan tinanggap mula sa laman at dugo. Hindi ko po iyan tinanggap mula sa tao. Ito po ay aking tinanggap mula sa banal na kasulatan. Mga kababayan salamat po sa ating Panginoon Diyos at binigyan niya ako ng pagkaunawa tungkol sa bagay na iyan. Ito na po ang nagpapatunay na ang pagliligtas ng ating Panginoon ay ibinaba na, inilagay na sa tao. Inilagay na sa isang pangalang iglesia which is Church of God Born Again Christians. Tandaan po ninyo yan mga kababayan, wala po kayong makikitang ibang relihiyon na mag-aangkin na tama ang kanilang bautismo, kundi dito pa lang po nagsimula ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po ninyo yan, dito po nagsimula ang tamang bautismo at magsimula ng ikalat sa buong daigdig yan. Bakit kaya po ngayon lang po ibinigay ng Panginoon Diyos ang tamang bautismo na yan? Sapagkat nauna na pong gumanap yung pinuno ng katampalasanan, yung pinuno ng nagpakalat ng maling bautismo na lubog sa tubig. Ikinalat na po yan sa buong daigdig sa pamamagitan ng MCGI mga kababayan. Nakasulat po yan sa ikalawang Tesalonika. Basahin po natin mga kaibigan. Ganito po ang mababasa natin sa ikalawang Tesalonika. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ayan po, tao ang darating. Ulitin po natin, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Mahayag muna ang taong makasalanan, kaibigan, ang anak ng kapahamakan. Tao po yan. Sino po yung tao na yan mga kababayan? Yan ang tinatawag na Brother Eliseo Fernando Soriano. Bakit siya? Siya po ay binigyang galing sa paggamit ng Biblia upang magamit yan ni Satanas
upang maikalat ng buong daigdig ang katampalasanan na bautismong lubog sa tubig. Tandaan po ninyo, wag po kayong magagalit, kayong mga kaanib dyan, sapagkat sinasabi ko po ay katotohanan. Magsuri na lang po kayo. Kung gusto po ninyong maligtas ay tanggapin ninyo ang mabuti. Yan po yung sinasabi kong tamang bautismo. Sapagkat ang bautismo ni Brad Eli Soriano ay tungo sa kamatayan. Nakasulat sa 6:4 ng Roma. Ngayon mga kababayang MCGI, magalit man kayo o hindi man magalit, inaanyayahan ko po kayong mag-comment dahil hindi po totoo na walang MCGI member na makakarinig nito. Katotohanan po na hindi maililihim ang video na ito sa mga MCGI members. Mapapanood at maririnig ninyo ang mga katagang ito. Ang bautismo na lubog sa tubig ay yan ang tinatawag doon na katampalasanan. At ang taong nahayag na ay siyang nagpakalat niyan sa buong daigdig. Ngayon mga kababayan, inilabas ang Diyos ng Diyos. Inilabas ng Diyos ang katotohanan na bautismo, subalit pinatay muna niya, nilipol muna niya si Brother Soriano bago ilabas. Kaya kung kayong mga taga-MCGI ay bakit hindi ka lumabas noong buhay pa si Brother Soriano? Malamang yan po ang sasabihin ninyo. Bakit ngayon lang ako lumabas at patay na? Nakalagay po sa hula. Nalilipulin muna, papatayin muna yan ng Diyos bago ilabas ang katotohanan. Kababasa ko lang po. Ngayon, para hindi naman kayo mabigla sa pagkarinig o ano, basahin nyo rin nasa 2 Tesalonica mga kababayan. Kaya nga po inilabas na ng Diyos yung katotohanan na bautismo tungo sa buhay na walang hanggang kasi pinatay muna niya si Soriano na nagpakalat ng katampalasanan. Yung maling bautismo po yan. Ngayon mga kababayan, sa video na aking iniipon ngayon, unti-untiin ko pong ipaliwanag ang tungkol sa pagka-born again. Kay Brother Eli Soriano naman ay mali na po ang kanyang paliwanag tungkol sa pagiging born again. Katotohanan po sinasabi ko sa inyo na yung aral, oo, pagbabago ng isang tao, pagpapalit ng ugali. Tama po yan, hindi po natin itinatanggi yan. Na kapag nagbautismo ka, ay dapat din naman nabaguhin mo ang iyong mga dating gawi. Kung dati kang sugarol, dati kang babaero, dati kang lasenggo, lahat ng gawa. Kailangan naman, pag natanggap mo yung bautismong tama, kailangan magbago ka rin dahil hindi ka makakapanatili sa loob ng iglesia na taglay mo yung mga dati mong gawa. Ititiwalag ka ng Church of God Born Again Christians kapag hindi ka nagbago. Kaya ka nga binautismohan dahil mangangako ka na dyan na hindi mo nagagawin yung mga dati mong gawain na masasama. Magbabago ka na mula sa pag-iisip, mula sa ulo hanggang paa. Babaguhin mo yan. Yan po ang patakaran nasa Biblia. Subalit mga kababayan, hindi po yan yung pagiging born again.
ang pagiging born again ay mabautismuhan ka spiritually sa pamamagitan ng paglilinis na may kalakip na salita ng Diyos. Yan, bautismo sa tubig. Yung tamang bautismo po yan, hindi po yan yung bautismong lubog sa tubig. Pagkatapos, pagka umalis ka na sa lupang ito, yung katawan mo na yan, na buhay, humihinga, may laman at dugo yan, yan katawan, yan po yung kaluluwa. Pag ito ay umalis na yung ating hininga, mamamatay na yan. Etong katawan na to, tinatawag na kaluluwa, ay ililibing o ikikremate, mananatili sa lupa, sa alabok siya pupunta. Yung espiritu na nandito sa loob ng puso natin, yan yung magdadala ng tamang bautismo. Hindi po yung katawan na ito na kaluluwa, hindi yan. Ang binabautismohan po kasi dyan, pagka tumanggap ka ng bautismo, puso, dyan ilalagay yung bautismo, hindi sa katawan. Kaya nga sinasabi sa Biblia na hindi sa paglilinis ng katawan, kundi sa pamamagitan ng paghiling ng malinis na budhi. Sa puso nga po yan. Once na tumanggap ka ng bautismo, sa puso po yan, hindi yung paglilinis ng katawan. Ang ginagawa ng iba, inilulubog sa tubig, malinis ka na, tanggapin mo ang aral. Salita ng Diyos, tanggapin mo, born again ka na. Mali, 100% na mali yan, mga kababayan. Sapagkat ang pagkaka-born again ay kailangan dito sa lupa ay tama ang iyong pagsunod. Yan po yung pananampalataya na madalas mabasa, madalas banggitin ng mga pastor at mga ministro. At pati na rin si Brad Eli Soriano na punong-puno ng kaplastikan. Bakit? Ayaw magpatawag na pastor, ayaw magpatawag na sir, ayaw magpatawag na ministro. Isa lang daw siyang, gano'n talaga kabait si Satanas. Pakumbaba na sa gano'n, biliban mo siya. Gano'n po ang nangyari sa buhay ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Kaya kayo po, madalas sabihin ni Brother Soriano noong siya ay nabubuhay pa, huwag kayong magagalit, mga kapatid. Magsuri po kayo, mga kapatid, dito sa katotohanan. Okay, naniwala naman tayo doon sa katotohanan. Marami siyang alam na katotohanan. Maliban, tandaan mo ninyo ito, mga babayan, maraming alam na katotohanan si Brother Eli Soriano maliban sa pinakamahalagang katotohanan. Hindi po niya alam yung pinakamahalagang katotohanan. Yan po yung tamang bautismo, mga kaibigan. Tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang hindi sumagi sa kanyang pag-iisip. Bakit? Bakit po? Kasi po ginagamit siya ni Satanas. Mapapatunayan ko ba? Si Brother Eli Soriano, nung mahirap pa ang kanyang buhay, sinasabi niya lagi na ang pastor na nagpapayaman ay sa demonyo. O ngayon, namatay siyang mayaman. Anong ginawa niya sa panahon ng pagpapastor niya, pagpapangangaral niya? Nagpayaman na nagpayaman. O di sa demonyo siya. O tutulan po ninyo dito. Ito, mga kaibigan, mga MCGI members. Kung hindi totoo ang sinasabi ko. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi kong pagka-born again ay nandito, inilalatag ko muli upang mabawas-bawasan naman yung mga maililigaw. Napakarami na pong nailigaw. Bilyon na po ang bilang niyan, mga kababayan. Bilyon na po ang mga born again ngayon dito na tinatawag nila na born again sila. Inaangkin nila na born again sila, subalit wala naman pong nakatanggap pa ng pagka born again dito sa lupa. Wala pa. Ang aking katunayan na nakasulat po sa Biblia yan, mga babayan, nakasulat po sa Juan, John
na ang Panginoong Hesukristo ay hindi bumabautismo dito sa lupang ito. Napakarami din pastor ministro na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay nang bautismo sa lupang ito. Hindi po, never po na nang bautismo sa lupang ito ang ating Panginoong Hesukristo. Napakarami ko pong naririnig dyan ng mga debatista na nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ay bumabautismo. Pero nakasulat po sa aklat ni Juan na hindi bumabautismo ang ating Panginoong Hesukristo kundi ang kanyang mga alagad. Bakit? Ang ating Panginoong Hesukristo kasi ay siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy sa kanyang kaharian sa langit. Hindi po dito. Doon sa kanyang kaharian. Doon po mahahatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Doon naman tatanggapin yung pagiging born again. Kaya siya po mismo ang nagsabi, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi makakakita ng kaharian ng langit. Bakit? Ando doon po siya kagad sa ikalawang langit. Kaya kapag mali ang ibinautismo sa iyo dito sa lupa, hindi ka magkakaroon ng pag-asang matanggap mo yung ikalawang pagkapanganak spiritually. Hindi mo po matatanggap yon. Subalit kung tama ang iyong natanggap na bautismo dito sa lupa, ay bibigyan ka ng karapatan na tanggapin mo yon. Nakasulat sa John 1:12, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Papaano? Matatanggap mo kasi yung puhunan mo dito sa lupa, yun ang ilalakip dun sa langit, matatanggap mo yung pagka born again. Kapag natanggap mo yon ay yung karapatan mo na maging anak ng Diyos ay natupad na. Magiging anak ng Diyos ka na kapag natanggap mo yung ikalawang bautismo, ikalawang pagkapanganak muli. Maliwanag po ba? Ngayon mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga sinalita ko na ito, ay magtatanong po kayo, magko-comment po kayo. Now, panoorin po natin ang video ng isang born again din at tututulan ko yung mga maling itinuturo niya mga kababayan. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga si Brother Carlo. Maraming salamat sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At hello po kay Rona, Keith, Jerry, Eldridge, Sharon, and Safe Ride. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay din sa ating channel. At lalo-lalo na sa umaga-umaga kasama na natin ito sa ating daily devotion. So tuloy po natin yung ating talakayan po panungkol po sa Encounter God Life-Changing Moments. So dito sa usapang enkwentro sa ating Diyos, hindi pwedeng hindi makasama si Nicodemus nung na-encounter niya si Jesus Christ. That's one of the most important encounters in the Bible. So meron talagang life-changing moments every time na-encounter natin ang ating Diyos. Mga kababayan, ito po ang isang bagay na ating isaalang-alang na kapag walang kokontra sa mali, ay tiyak na marami ang maniniwala sa mali na yan. Ngayon mga kababayan, ang mapapakinggan natin ngayon ay isang pagtuturo tungkol sa word na born again. Ngayon mga kababayan, kapag ito ay hindi natin lalagyan ng reaction video at hindi natin tututulan ang mga sinasabi niya na kung ito man ay mapanood ninyo, yung kanyang lahat ng mga sinasabi ay lumalabas na katotohanan. Kapag wala po kayong mapagkumparahan ang mga sinasalita niya mga kababayan ay lumalabas na siya ang totoo. Ngayon po tinututulan natin ang mga bagay na yan mga kabigan.
Now, dito po sa John chapter 3, verse 3, ito po ang sinasabi. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Na yung salitang born again po, ito po ay nangyari itong ganitong usapan between Jesus Christ and Nicodemus. Sa Tagalog po, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." So, ano bang nangyayari dito sa mga talatang ito? At ano ba ibig sabihin ng born again? So, ito yung tatalakayin natin ngayon, no? What is born again? Now, yung born again po, hindi po yan, ngayon kasi may mga samahan, sekta na tinatawag nating born again. Pero sa Bible po, hindi po siya samahan o sekta o relihiyon. Ang born again po sa Bible, ito ay karanasan. Narinig po natin ang sinabi niyang ang born again daw sa Bible ay hindi samahan kundi karanasan. Tama po na ang born again, pagiging born again na nakalagay sa Bible ay pagkapanganak sa Espiritu. Yan po ang una. At ang pagkapanganak muli sa Espiritu Santo, yan po yung pangalawa. Inuulit ko po mga kababayan. Yung bautismo sa Espiritu Santo ay nagaganap kapag ka tinanggap mo ang tamang bautismo sa tubig na sa pamamagitan ng pagbubuhos na may kalakip na mga salita ng Diyos. Yan po ang unang pagkapanganak muli sa Espiritu Santo. At ang pangalawa ay ang pagkapanganak na naman, kaya nga tinawag ng Panginoong Hesukristo na malibang ipanganak ang isang tao muli. Ginamit po yan. Malibang ang isang tao ay ipanganak muli, ay hindi niya makikita o hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Sa kaharian ng langit po hindi makakapasok. Ngayon mga kababayan, sa Biblia po nababasa natin dyan na ang pagkapanganak sa Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng bautismong ibinubuhos na tubig na may kalakip na mga salita ng Diyos. Yung pangalawa, mga kababayan, ay ginaganap ng mga banal na pinagbigyan ng paghatol na kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawang langit. Ang narinig po natin na sinabi niya ay, ang sinabi nitong vlogger, ang narinig po natin ay isang proseso ng unang pagkapanganak at saka ikalawang pagkapanganak. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Ang narinig po natin na sinabi niya na hindi daw samahan ang pagiging born again. Katotohanan po yan kung hindi nila alam gawin maging isang samahan. Ang pagiging samahan naman ng mga born again ay nagaganap, nangyayari dito sa daigdig na ito mga kababayan. Paano mangyari ito? Tinututulan po natin mga kababayan yung sinabi niya na hindi daw samahan ang pagiging born again. Naipaliwanag ko na po na ang pagiging born again ay dalawang pagbabautismo yan. Ipanganak muli, sabi ni Panginoong Hesukristo. Malibang ang isang tayo ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi dito sinabi na malibang ang isang tao ay maging membro ng born again. Wala sinasabi dito ng ganon. Ito ay karanasan. Ito ay karanasan, sabi po niya mga kababayan.
Totoo po yan, karanasan o proseso po yan, pagiging born again. Subalit, pwede rin po siyang maging samahan kung magagawa po ninyo i-register sa tanggapan ng pagrerehistro ng pangalan. Mali po siya sa sinasabi niya na hindi daw samahan. Subalit mga kababayan, sinasabi ko po ay katotohanan. Kapag na-register mo po yung born again Christian, katulad po nangyari dito sa Church of God, born again Christians, ay dinala ko po yan sa Securities and Exchange Commission at itinanggap naman po nila. Iniregister po nila yung name na iyon. Tandaan po natin mga kababayan, po ng Securities and Exchange Commission ang pagpaparehistro ko ng Church of God Born Again Christians. Therefore, kung sino po ang mga aanib sa samahang iyan, sa pangalan ng grupo na iyan, ay matatawag na Born Again Christians. Yan po ang paraan kung paano maging pangalan ang isang samahan, mga kaibigan. Hindi po yung gawa-gawa lamang. Marami po dyan, palagay ko, na ang nagpapatawag sa kanilang mga sarili na mga born again Christian, subalit hindi pa nila narerehistro ang kanilang samahan. Yan po ay tinatawag na kolorum. Yun pong sinasabi niya na hindi daw pagiging membro ng isang samahan ang pagiging born again. Mali po yun mga kababayan, sapagkat may paraan para maging pangalan yung word na born again Christians. Ayan po ang aking tindig tungkol sa bagay na kanyang sinabi. Mali po siya mga kababayan. Ang isang tao ay maranasan na ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So napakahalagang pag-usapan po natin ito, at lalo na sa mga bagong mananampalataya or mga hindi pa mananampalataya, hindi pa talaga nakaranas ng born again experience, nararapat lamang na pag-usapan natin ito. Now, ano po ba yung nangyayari dito? Si Nicodemus po, siya po yung isang lalaki na pariseo na pinuno ng mga Hudyo na lumapit sa Panginoong Jesucristo ng isang gabi. Bakit gabi? Sabi ng iba, possibly ang dahilan ay kasi mataas yung posisyon niya, pupuntahan niya si Jesus, dapat hindi halata ng mga tao. So, gabi siya pumunta kay Jesus Christ. Now, ano ba yung posisyon nito ni Nicodemus? Si Nicodemus po ay membro ng Sanhedrin. Now, ano ba yung Sanhedrin? Ano po yan? Parang Korte Suprema nila nung unang panahon. Sa Pilipinas, meron tayong Korte Suprema, meron Chief Justice at Justices. Nung unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ, merong High Priest. Siya yung pinaka-Chief Justice. Tapos yung members ng Sanhedrin, sila yung mga justices, no, so to speak. Tinatawag itong The Great Sanhedrin or Korte Suprema nila ng unang panahon. Now, pag naging membro ka niyan ng Sanhedrin, talagang mataas ang posisyon mo sa society. Now, si Nicodemus po galing sa Sanhedrin. Meron siyang isa sa mga nakaupo dito. Meron talaga siyang mataas na posisyon sa Israel. At yung mga membro po ng Sanhedrin, sila po ay priests and Pharisees na religious, very religious. Now, kung meron mang sanang pinakaunang makakilala sa Messiah, dapat itong mga Sanhedrin, members ng Sanhedrin. Kung meron mang makakatagpo ng kaharian ng Diyos, dapat unang-una sila. Ang problema, hindi nila natagpuan or hindi nila naranasan yung maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya dito sa tagpo na ito sa John chapter 3, sabi po ni Jesus Christ, kasi lumapit ito si Nicodemus kay Jesus Now, sabi niya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na inyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos.
So, yan yung statement niya. So, meron siyang kaunti. At least, nagsisimulang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, alam ni Jesus Christ agad kung ano yung pangailangan niya spiritually. At tinarget agad ni Jesus yung pinaka dapat niyang marinig. Sabi ni Jesus sa kanya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makakita ang kaharian ng Diyos." So, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ibig sabihin kung hindi ka ipapanganak muli, hindi ka makakabilang, hindi ka makakaranas, hindi ka makakasumpong ng kaharian ng Diyos. Malibang ang isang tao ay ma-born again, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, ito pong usapan ni Nicodemus at ni Jesus Christ, very private, talagang masinsinang usapan ito. Marahil na doon sila sa loob ng bahay, no? Nag-uusap sila ni Jesus Christ nung gabi na yon. Pinapaliwanag ni Jesus Christ anong pinakakailangan mo. Yes, Nicodemus, you're a very religious person, but you need something. You need to learn something. And what is that? To be born again. You need to experience that. So, unang katuruan po natin ngayon, number 1, being born again means new creation in Christ. Ngayon kasi mas nauunawaan na natin eh. Ang pagiging born again pala ay pagiging bagong nilalang kay Kristo. So, hindi ka pwedeng ma-born again nang hindi ka nababago. Kaya nga born again eh, pinanganak ka muli, ibig sabihin bago ka ng nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ Jesus, kung sino man ang haipag-isa sa Panginoong Hesukristo, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Siya ay bago na nilalang, at ang luma niyang pagkatao ay wala na, siya ay bago na. So pag sinabi nating born again, na born again ka, ipinanganak ka muli, ikaw ay naging bagong tao, bagong nilalang kay Kristo. Merong pagbabago na mangyayari sa iyo sa buhay mo, no? Sa puntong ito mga kababayan ay natumbok na po niya na may pagbabago kapag nakipagkaisa ka kay Kristo. Mangyayari lang po yan mga kababayan kapag nakapanhik na yung espiritu mo sa langit. Sapagkat sa langit po ay bibihisan. Yung espiritu ay bibihisan ng incorruptible body. Bago nang nilalang po yun mga kababayan. Subalit ang pinapaliwanag nitong ating pastor ay dito sa lupa daw mangyayari. Ligaw po na aral yan mga kababayan. Ligaw. Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan yan sapagkat ang pagkaroon ng pagiging bagong nilalang kay Kristo, pakikipag-isa kay Kristo ay kapag nakapanhik ka na sa langit. Ngayon, dito po sa lupa naman, magkakaroon po ng bautismo upang matanggap yung paunang parte ng bautismo. Paunang pagkapanganak sa Espiritu Santo. Yan po. Pero yung punto na sinasabi niya mga kababayan, ang pakikipag-isa kay Kristo kapag nandoon ka na po sa langit. Tatanggapin mo na yung pagka-born again mo doon. Ngayon, dito po sa lupa ay sa pamamagitan po ng relihiyon. Tandaan po ninyo yan. Sa pamamagitan po ng relihiyon na taglay ang tamang pangalan. Sinasabi ko na po sa inyo, Church of God Born Again Christians. Taglay ang tamang pangalan na kung saan nandoon ang tamang bautismo. Wala pong ibang religion dito sa balat ng lupa na pinaglagyan ng Diyos ng tamang bautismo, kaibigan. Dito lamang sa Church of God Born Again Christians. Ngayon po, makokopya ba nila ito? Makokopya ba ng matatalinong tao? Makokopya ba ng mga magtatayo ng religions? Hindi po, kasi po magkalakip. Magkasama po yung tamang pangalan at tamang bautismo. Ngayon mga kababayan, gagamitin nila
yung tamang bautismo sa ibang pangalan. Yun lang po, tamang bautismo ang makokopya nila. Pero yun pong pangalan, hindi nila pwedeng kopyahin. Maliban lamang kung umanib po sila sa Church of God Born Again Christians. Tandaan po ninyo ito. Kayo, kung umanib po kayo sa Church of God Born Again Christians at magtayo ka na ng kongregasyon mo, magbuo ka na ng kongregasyon mo, tama po yan. Bakit po tama? Tingnan po ninyo ang ginawa ni Brother Eli Soriano sa MCGI. Naitayo na yung MCGI, kalaunan sinabi na niya umanib daw sila. Baligtad. Hindi po. Mali po yun. Naitayo na muna bago umanib kalaunan. Mali po yun. Wala pong maaaniban yun, mga kababayan. Ganito po. Ito ang Church of God Born Again Christians. Kapag kaumanib yung mga tao bago magtatayo, magbubuo ng grupo, ministry, tama po yun. Yun pong ipinapaliwanag ni Brother Eli tungkol sa nangyari sa MCGI. Wala pong katotohanan yan. Kahit magsuri po kayo, i-submit ninyo yan sa mga matatalinong tao at tiyak yun, tututulan nila yung stand ni Brother Eli Soriano. Ngayon, mga kababayan, nandito na po tayo. Natumbok na ni Pastor yung pakikipag-isa kay Kristo. Magkakaroon ka ng bagong buhay, bagong pagkatao. Dito naman sa lupa, kapag tinanggap mo yung bautismo na tama, kailangan mong magbago ka rin ng pamamaraan sa iyong buhay. Sundin mo ang mga utos ng Panginoon ayon doon sa ipinag-uutos na dumadaan po sa tamang samahang sa Diyos, ang Church of God Born Again Christians, mga kababayan. Liliwanagin lang po natin ang porsyon na ito ng ating video. Ito po ay dalawa. Yung pong sinasabi ng vlogger na ito na pagbabagong buhay at pagkikipag-isa kay Kristo, magkaiba po yan, mga kababayan. Parehong nakasulat po yan sa Biblia. Ang pakikipag-isa kay Kristo, mga kababayan, ay sa langit, sa ikalawang langit po. Pagka pumanhik na yung espiritu mo sa langit, yun po ay pakikipag-isa kay Kristo. Dito po sa lupa, napakarami pong mga ngaral na ginagamit po ang mga salita na iyan. Hindi po mangyayari ang pakikipag-isa dito sa lupa, kundi ang mangyayari po dito ay sundin mo ang kanyang mga salita, ang mga itinuro niya, ebanghelyo, lahat-lahat susundin mo po. Sumunod ka lang po muna. Yan po ang tinatawag dito na ang pagsunod po na yan ay pananampalataya. Tamang pagsunod po, ha? Hindi po yan pakikipag-isa. May nakasulat po sa Biblia na ang pakikipag-isa kay Kristo ay papanhik ka muna sa langit at bibihisan ka ng incorruptible body. Yun, nakikipagkaisa ka na sa Kanya. Dito po, naloko na po ang marami dito. Na kapag tinanggap mo na daw, ay nakapagkaisa ka na kay Panginoon Jesucristo. Mali po yan, mga kababayan. Sumunod pa lang po yun. Pagsunod pa lang po yun sa Kanyang mga utos. Hindi ka pa pwedeng makipagkaisa sa Kanya. Naliwanag po ba? Ang mga ngaral na sinasabi niyang tanggapin mo lang ang kanyang mga utos ay nakapagkaisa ka na sa kanya, hindi po totoo yan. Pambobola po yan, mga kababayan.
Sapagkat nakasulat sa Biblia, minsan lang makipagkaisa sa Panginoong Hesukristo, hindi po dalawa. Ang dalawa po dyan na binabanggit ay bautismo sa una, pagkatanggap mo sa unang tamang bautismo, na bautismohan ka ng Espiritu Santo, na ipanganak ka sa Espiritu Santo. At ang pagkapanganak muli sa Espiritu Santo ay sa langit po gaganapin ng mga banal, yung mga pinagkalooban po ng paghatol, karapatang humatol, pinagkalooban po sila. Yan ang mga tinatawag na mga binuhay. Yan po ang tinatawag sa unang Tesalonika na mga namatay kay Kristo. Sila po yun. Kasama ng Panginoong Hesukristo na magbabautismo ng Espiritu Santo at sa apoy. Dito, itong bagay na ito mga kababayan, ang magpapatunay na isang mali pa na turo ni Brother Eli Soriano na wala pa daw tao sa langit. Tandaan po ninyo yan, topic na yan. Ang turo ni Brother Eli Soriano ay wala pa daw tao sa langit. Maling-mali po yun, 100% na mali. Matatalakay din po natin ang bagay na yan. Abangan po natin ang bagay na yan. Itong born again pastor na ito mga kababayan ay nagtuturo na naman ng mali tungkol sa pakikipag-isa kay Kristo. Ituloy po natin ang kanyang video mga kababayan upang tayo po ay maliwanagan. Pangalawa po, being born again means born of the Spirit. So, kapag ikaw ay nagsisi, lumapit ka sa Panginoon, nakita mo makasalanan ka, ang dami mong mga kamalian, maraming maling desisyon ang ginagawa mo, na pariwara ka sa buhay mo, lumapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, sorry, forgive me, nagigilty po ako sa lahat ng mga kasalanan ko, patawarin niyo po ako, I need you in my life. No? Hindi ka ng apology, nagsisi ka, at nagsuko ka ng buhay sa Panginoong Hesukristo. At that moment, naging bagong nilalang ka. Narinig po natin ang kanyang sinabi mga kababayan. Naging bagong nilalang ka kapag ka nagbago ka sa iyong sarili ng mga dati mong gawi. Yun po ang takbo ng kanyang kwento. Sino po bang makakapagpatunay sa atin lahat dito na kapag binago mo lahat ang iyong mga dating gawi ay bagong nilalang ka na? Literally, mali po yan mga kababayan. Mangyayari man na magbago ka, lumapit ka sa Panginoon, magsisi ka sa inyong mga nagawang mga kasalanan, sumunod ka sa mga utos. Ang sabi po niya ay nagiging bagong nilalang ka. Mali po yan literally, and lahat ng bagay na yan, mali. Hindi ka nagiging bagong nilalang doon, sumunod ka lang sa utos. Alin po ang tama ngayon? I-analyze po ninyo yan mga kababayan. Never kang maging bagong nilalang. Ikaw pa rin yung nilalang na yon, nagbago ka lang ng inyong mga pag-uugali, mga dating gawi, binago mo lang, ikaw pa rin yung nilalang na yon, hindi ka pa nagiging bagong nilalang. Ito po ang pagiging bagong nilalang. Kapag ikaw ay nalagutan ng hininga, yung kaluluwa mo mapupunta, mababalik sa alabok, sa lupa. Yung espiritu mo papanhik sa langit. Yung espiritong iyon ay dadamitan o bibihisan ang tawag. Papalitan yung dating kaluluwa mo ng bagong nilalang. Yung sinasabing katawang panglangit. Yung sinasabing incorruptible body. Kapag ka nailagay na po yan dun sa espiritu mo na galing sa lupa, nailagay na yung incorruptible body, nandun na po yung bagong ninalang ka na. Naliwanag po, naiintindihan po ba ninyo yan?
Kung sasaraduhan po ng Diyos ang inyong utak, isip, puso, patitigasin ng Diyos yan, hindi nyo mauunawaan. Ang tawag ni Daniel, sa sulat ni Daniel, mga masasama ay hindi makakaunawa. Tandaan po ninyo yan. Yung kanyang sinasabi po na pagiging bagong nilalang dito sa lupa, hindi po yun katotohanan. Mali po yan. Ang pagiging bagong nilalang, pagkikipag-isa kay Kristo, ay papanhik ka sa langit. Dito po sa lupa, yung tindig niya na sumunod ka, lahat-lahat sundin mo na, lahat-lahat baguhin mo na, lahat na. Hindi pa po yun pagiging bagong nilalang kay Kristo, sapagkat yung nilalang na kinargahan mo ng mabubuting aral, inalis mo yung masasamang aral, masasamang dating gawi, pinalitan mo na ngayon ng bago. Ano ibig sabihin yon, mga kababayan? Bagong nilalang na po ba? Hindi po. Hindi. Hindi pa po bagong nilalang yun. Malamang sumunod lang sa mga kautusan, mga utos, sumunod lang, pero hindi pa po yan bagong nilalang. Tandaan mo ninyo, mali na po yung pastor, di po ba? Maling-mali na, 100% wrong. Ituloy po natin ang kanyang video. At ikaw ay pananahanan ng Santong Espiritu. You will be born of the Spirit. Ikaw ay ipapanganak sa Espiritu. Dati po tayo ay pinanganak sa laman ng mga magulang natin. Pero you need to be born again. This time you will be born from above. Ipapanganak ka sa Espiritu ng Diyos. Ano po? Narinig po natin ang sinabi niya, mga kababayan, na dati po ay ipinanganak tayo ng ating mga magulang. At saka ngayon, ay ang pagkapanganak daw ngayon ay to be born from above by the Holy Spirit. Tandaan po ninyo ito, mga kababayan. Hindi po pwedeng magkarugtong o magkapartner yung pagkapanganak sa magulang at saka sa Holy Spirit. Maliwanag po ang sinasabi sa John 3:6 na ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Tapos ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Hindi po yan pwedeng pagdugtungin na ang unang pagkapanganak ay sa magulang at saka pagka-born again ay sa Holy Spirit. Mali po yun, mga babayan. Diyan po nailigaw ang napakaraming tao sa daigdig na ito. Sapagkat ang tamang pagka-born again, mga kaibigan, ay ganito po yan. Dito sa lupa, mayroong bautismo na tatanggapin ng isang tao. Bautismo sa tubig, paghuhugas ng mga kasalanan na may kalakip na salita ng Diyos. Diyan po sa bautismo na yan ay makakatanggap ka ng Espiritu Santo. Yan po ang unang pagkapanganak sa Espiritu Santo. At ang pangalawa po ay sa langit, sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan po magaganap yung ikalawang pagkatanggap ng Espiritu Santo. Ang bumabautismo po diyan ay ang mga banal kasama ang Panginoong Hesukristo. Kaya po sinabi ni Juan Bautista na si Juan Bautista ay bumabautismo sa tubig sa pagsisisi. At ang kasunod niya na si Panginoong Hesukristo ay bumabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ang hindi naunawaan ng marami, mga kababayan, kung saan ginaganap yung pagka-born again na yan. Ngayon po sinasabi ko na sa inyo ngayon, sa ikalawang langit po yan. Maliwanag po ha. Rami natin narinig. Napakarami na natin narinig ng mga ngaral. Pati si Brother Eliseo Soriano, ganyan po ang itinuturo niya.
na ipanganak ni nanay, ni mother, pagkatapos may panganak sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na yan ay nag-born again na daw. Mali po yan, mga kababayan. Ibig sabihin ng pinanganak sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos. God will live in you. Isipin niyo po yan. Ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mananahan sa iyo. At ang Diyos ang magpapatakbo ng iyong buhay. Ang Diyos ang magkokontrol sa iyo. Sabihin niya kung saan ka dapat pupunta, kung kakanan ka ba, kakaliwa, dediretso ka ba o aatras. At tayo po kailangan lang natin makinig sa tinig ng Diyos at sumunod sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. So, being born again means new creation in Christ. Being born again means being led by the Holy Spirit. Ikaw ay pinapatakbo, pinananahanan ng Santong Espiritu. And number 3 po, being born again means experiencing Jesus as King. Makikita po natin yan dito. Number 3, experiencing Jesus as King. Napakagaganda po ang kanyang mga sinalita. Matatamis na words, sabi nga. Sa pastor na ito, mga kababayan, natupad sa kanya ang Romans 16:18. Mga kababayan, yan po ang hinuhulaan nitong talatang ito, Romans 16:18. Magaling magsalita. Basahin po natin ang Romans 16:18, mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa sa Romans 16:18, mga kababayan. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan po, mga kababayan. Ganyan po yung magagaling magsalita, magtatalumpati ng mga pastor. Maililigaw po ang marami. Okay, tuloy po natin ang video, mga kababayan. Sa mga talata, sabi rin po rito, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So meron palang kaharian ng Diyos na dapat si Nicodemus yung unang makakatagpo, makakasumpong na kaharian ng Diyos. Tingnan po natin, mga kaibigan. Sa puntong ito ay naka-build up na po siya ng aral at turo na kasinungalingan. Bakit ko po nasabing kasinungalingan? Lumalabas po na dito pa lang sa lupa ay nakapagkaisa ka na sa Panginoong Hesukristo. Na tinututulan ko, sinasabi kong mali yun. Ngayon po, pagkapanganak sa ating magulang, mother, ngayon, pagkapanganak muli, pagka born again, 1, 2, 3, binigay niya yung kanyang mga meanings para maging born again. Napansin po ninyo, pinagkarugtong niya yung pagkapanganak sa nanay at saka espiritual. Mali po yun, hindi mo mapapagdugtong yung bagay na yan kasi itong pagkapanganak spiritually ay may karugtong yan sa langit. So, nakabuild up po siya ng isang hidwang pananampalataya, kung tawagin sa Biblia. Nakabuild up po siya ng aral na narinig lang niya sa kung kani-kanino, pinagdudugtong-dugtong, pinagtagpi-tagpi, ginagamit na po nila. Nabola na po kayong maniniwala dyan sa aral na yan. Tandaan po ninyo, subukin po ninyong i-analyze naman ang video na ito kasama yung video niya. Dahil po ito ay reaction video na po natin sa mga pastor, ministro na mga mali ang aral. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang aking madalas na gagawin po dyan. Ilalabas po natin yung mga video na mali ang turo po nila. Ngayon po, kung kayo po ay nailigaw na dyan, mag-isip na po kayo. Maghanap po kayo ng katotohanan. Ngayon, mayroon pong kasabihan. Ang pagre-relihiyon
Ang nakasalalay po dyan ay ang ating espiritu na nakalagay sa ating puso. Kapag yan ay naipahamak ninyo habang ikaw ay nabubuhay pa, nabubuhay ang kaluluwa mo na yan, naipahamak yung mga espiritu, wala ka ng paraan mabawi pa yan kapag nalagutan ka ng hininga sa religion mo na yan. Tuloy po natin ang video, mga kababayan. Now, dito po sa mga talatang ito, hindi maintindihan ni Nicodemus, no? Ito yung mga nangyayari dito. And by the way, ito na po yung huling mga installment natin sa series natin na Encounter with God. And I think this is the climax. So we will spend a lot of time discussing the encounter of Nicodemus, no, with the Lord Jesus Christ. So, being born again means experiencing Jesus as King. Yung Diyos pala mayroong kaharian. Yung kaharian na yun, matagal nang inaantay ng mga Hudyo, kabilang na po doon si Nicodemus. Now, yung kaharian na yan, kaharian ng Diyos na yan, ang hari dyan si Jesus, King Jesus. Now, pag na-born again ka, ibig sabihin, yung buhay mo mapapasa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kaya being born again means experiencing. Karanasan po ito. Karanasan ito na yung buhay mo sasa ilalim sa paghahari ni Kristo. Hindi ka lang basta pinapatakbo o pinananhanan ng Santong Espiritu. You're not just being led by the Holy Spirit. You're also being ruled, pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya magbabago talaga yung buhay natin eh. You will be a new creation. Matinding pagbabago talaga mangyayari sa ating mga buhay. Sapagkat tayo paghaharian ng Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo ang maghahari sa ating mga sarili, kundi si Kristo na ang maghahari sa atin. Kaya kung ikaw kiniklaim mo sa sarili mo na born again ka na, dapat yung paghahari ng Panginoong Hesukristo, kitang-kita sa buhay mo. Dapat kitang-kita na ikaw talaga yung pinaghaharian at pinangungunahan ng Santong Espiritu sa iyong buhay at pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo. At dapat halata yun. Obvious yun, no? Obvious na born again ka na nga talaga. So, ilan lamang po ito sa mga katuroan. Tutuloy po natin itong talakayan po natin patungkol kay Nicodemus. Now, dako po tayo sa application natin. Number 1. Kung ikaw ay na-born again, ibig sabihin, bagong nilalang ka na, then, do not make excuses for habitual sins. Meron kasi tayong minsan meron mga kasalanan ginagawa. Let's say, mainitin ng ulo, palasigaw. Minsan naging habit na natin yon. Sabihin natin, ito talaga ako eh. Ganito talaga personality ko eh. Walang excuse po. Hindi ka pwedeng mag-excuse na, ito talaga ako eh. Ano ba sinasabi ng Biblia? Hindi ba sinasabi ng Biblia na ikaw ay bago ng nilalang? Kaya kahit anumang mga kapangitan ng ugali natin, lahat yun dapat magkakaroon ng pagbabago. Yes, totoo, hindi biglaan, pero meron talagang tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi natin pwedeng sabing excuse natin yun eh. Ganito talaga, personality ko talaga ito, may initan ng ulo. Personality ko talaga, madakdak ako. Hindi pa pwedeng ganon. Kung ano man yung mga habitual sins natin o pag sinabing natin habitual sins, mga pangkaraniwan at paulit-ulit nating nagagawang mga kasalanan, lahat po ng yan, walang excuse yan. Dapat lahat yan mabago. Because we have been born again. We are a new creation in Christ Jesus. Number 2 po, let's pursue renewal through spirit-filled life. Kumbaga sa usapan ni Jesus Christ at ni Nicodemus, sabi ng Panginoon Hesukristo sa kanya, you need to be born of the Spirit. Kailangan ipanganak ka sa Espiritu at yung Espiritu na mananahan sa iyo, yun ang magpupuspos sa iyo. Sa atin po, yun po yung hinahanap natin. Lord, puspusin niyo po ako ng Santong Espiritu. Fill me with your Holy Spirit. Sana yan po ang lagi nating panalangin, na mapuspos tayo ng Santong Espiritu para yung ramdam na ramdam natin yung banal na Espiritu kumikilos sa buhay natin. Tapos tayo sumusunod lang sa udyok at pangungusap ng Santong Espiritu sa buhay natin. Yan ang pinakamagandang panalangin natin ngayong umaga. Lord, fill me with your Holy Spirit. Alam niyo po, minsan hindi tayo puspos ng Santong Espiritu because, alam niyo po bakit? Because we are full of ourselves. Punong-puno tayo ng ating mga sarili. Na kung gusto mong mapuspos ng Santong Espiritu, you have to empty yourself with yourself and start
being filled with the Holy Spirit. Sama natin yan sa ating panalangin, no? Pangatlo po, live a life of surrender to the reign of King Jesus. Yung buhay po natin, it's a life of surrender. Tayo po ay laging nagsusuko ng buhay natin sa Panginoon. Kung ano man ang baluktot sa atin, pinapatama natin sa Diyos. Kung ano man ang pangit sa atin, sinosurrender natin sa Diyos para pagandahin ng Diyos. We're living a life of surrender to the reign sa paghari ng ating Panginoong Hesukristo. So, ilan lang po ito sa ating mga application. Para po sa ating discussion, why is born again not a religion? Bakit yung born again, di siya dapat, huwag natin isipin na religion siya. But an experience of renewal. Ito ay karanasan ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu sa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Sagutin natin yan, no? Tanangin natin ang ating mga kagrupo, why is born again not a religion? Bakit experience siya? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Father, forgive me because many times I am full of myself. Right now, I ask you to fill me with your Spirit. Let me live a Spirit-filled life. I surrender all my life under the reign of King Jesus. Please transform me, change me, lead me to your wonderful plan for my life. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. And kung may natutunan po kayo, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. Mga kababayan, sa huling segment ng kanyang video ay hindi ko na po pinutol upang maintindihan po natin ang mensahe niya panghuli. Ngayon mga kababayan, ganun pa man, na lagyan na po natin ng reaksyon ang video niya, na kung sakali po may mga maunawaan po kayo dun sa aking mga paglalagay ng aking pagkaunawa naman tungkol sa tunay na kahulugan ng born again. Sana po ay mag-comment naman kayo. Kung may tutol naman po kayo, pwede rin po ninyong i-comment. At kung gusto po nating magpapatuloy sa ating pag-aaral, ay mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. Nang sa ganun po ay patuloy po tayo sa ating mga pagsasaliksik ng katotohanan tungkol sa mga nakasulat sa Biblia tungkol sa ating kaligtasan mga kababayan. Hanggang dito na lamang po muna tayo mga kaibigan, at sa susunod ay baka lalagyan ko pa po ng isang episode na naman tungkol sa tunay na kahulugan ng born again. God bless us po. Amen.